Okay guys, so yung una nating trade which is ang RFM ay naibenta ko na. At na-document ko rin ang proseso ng trade na ito doon sa ating website, no? Sa Retire Rich website. So, recap ko lang ang anong nangyari. So, RFM on a daily time frame. So, ang plano ko sana mag-exit is noong candle na ito, July 7. Dahil ito yung ex-date, no? Para makakuha sana ng dividendo. Pero noong closing ng July 6 ay nagkabuhusan na. At nag-close siya ng 564. At hindi ko na ni-risk yung ating capital. Baka kinabukasan tuluyan na talagang bumagsak. Inano ko na. Ibinenta ko na rito at swerte tayo. Yung una nating attempt before mag-close price, na-reject tayo. Pero nung nag-closing price na, trading at last, ay kahit papano, may mga buyers pang order, may mga buy orders pa at 564. Ito kasi yung closing price niya, 564. Dito tayo nakabenta. So, nakapag-exit pa rin ako sa closing price talaga mismo. So, kinabukasan, bumuhos nga siya, pero hindi naman masyado. Kung nag-sell ako at the end of the day, or kahit nung at the open, mahirap lang kasi at the open. Ang purpose ko kasi is makakuha ng dividend sana sa X-date, no? Kung doon tayo nagbenta sa candle na to. Kaso mo lang, ayaw kong i-risk yung maliit nating portfolio dahil hindi natin alam, no? Wala nakakaalam eh. Buti ganyan yung closing price niya. Hindi malayo doon sa nakaraang closing price. Kasi kung tutusin, kung alam lang natin kung anong mangyayari noong July 7, eh dito sana ako nagbenta. Kahit pa paano, 562 lang yung price sa closing niya. So meaning, hindi pa rin tayo lugi. At the same time, makakuha ako ng dividendo. Pero wala, hindi natin alam yan eh. So safety first. Yan ang ating ano dyan. Keep your capital. Protect at all times your capital. Ika nga. So, yun. Nakapagbenta ako rito. At eto na nga. Nitong July 8 ay tuloy na nga bumagsak. Oh. Dahil nga yung mga investors na nais lang kumuha ng dividend ay nagsipag-exit na rin siguro. No? Yun ang ating ano dyan. Ating reasoning kumbaga. So, move on na tayo sa stock na yan. At kung titingnan natin yung PL trades, so na-record ko na rin. So, nahirapan pa nga akong i-record ito dahil magkaiba yung calculations dito. Kailangan kong i-modify yung calculations ng PL trades para magtugma doon sa actual na mga fees, no? So naibenta ko na, zero na yung ating ano rito. Wala na tayong hawak na posisyon. At meron tayo rito maliit na gain, no? So 72 up tayo ng 72.67. So unang salang, unang trade, meron tayong winning kahit papano. So na-i-record ko na yan. At if you notice, nagdagdag tayo ng, ang kagandahan dito sa PL Trades kasi nagdagdag tayo ng capital. Ang entry ng capital mo, yung lahat ng deposits mo, dito yan papatak. Kung ano lang yung pinasok mo na pera, dito mo makikita. So ibig sabihin, kung ano yung pinasok mo, talagang meron kang record na yan lang yon.
Tapos kung ano man yung nadagdag na bawas, dito mo makikita yan yung actual na cash doon sa iyong broker. Okay, so meron na daw akong 13,351.27 out of nung dineposit ko na 13,278.57. Ito na yung naging pera. Pag nalugi naman tayo, nagbabawas din dito. Pero ito, as is to ito, kung ano yung nilagay mo. Ngayon, meron tayong isang parang psychological technique, no? Para ma-maintain natin yung ating trading psyche na hindi masisira, na hindi tayo mabawian ni market. Ang turo sa atin is to withdraw whatever yung gain mo sa market. Ngayon, ilalagay mo ito sa isang account, sa bank account mo, kasi pag winidraw natin to sa MyTrade, automatic ito papasok doon sa account na registered doon sa MyTrade. So, doon mo siya iipon lang. Yung mga winnings mo na yon. Tapos, yung mga deposits mo, dito mo siya makikita. So, ano yung ano mo sa market, nakukuha mo, i-withdraw mo na kaagad. Yung sinasabing 0 to millions, yung mentor ko hindi naniniwala dun eh. Na yung isang maliit na account, itong account natin, palalaguin natin to hanggang 1 million without taking the or withdrawing any cash doon sa ating portfolio sa MyTrade or whatever broker ginagamit mo. Hindi siya naniniwala doon eh. Naiipunin mo lang doon. So, meron kasing epekto yun sa psyche mo eh, na ang dami kong ang dami ko ng wins. So, mamaya kukuha ka na ng malalaking lot sizes, no, sa iyong trade. O di kaya, di baling matalo ako rito. Mag-hold on ka sa trade mo kahit lugi na, hindi ka na sumunod sa strategy. Di baling malugi ako rito, ang laki na ng kinita ko rito eh. So, yung ganon, yung iniiwasan niya. So, ang technique na tinuro niya sa atin is to withdraw whatever you gain from the market. Parang yung psychology talaga is hindi ka magpapabawi. Talagang pagka nanalo ka, tatabi mo, walay mo kaagad. At magti-trade ka ulit ng umpisa na parang wala kang history na nanalo. Pero sa case natin, huwag na nating withdrawin to. 72 pesos. Pag aksayahan mo pa ng withdrawin. Siguro kung mga 100 yan mahigit, 200, withdrawin ko yan. Pero in this case, so let us violate that technique na tinuro sa atin. So, move on lang tayo dyan. So, ngayon, let go na natin tong move on na tayo sa stock na to. So, tanggalin na natin sa ating watch list. So, remove. So, CPJ, ganun din. Remove. Dahil mag-i-screen tayo ng panibago ngayon. Malay mo, meron tayong matrade bukas. So, balik tayo sa all stocks. So, ito na yung boring part. So, tahimik na lang ako at mag-i-screen. So, dapat tayo weekly time frame. So, Kalma strategy. Okay? So, yung mga walkthrough trade natin, so dito ko sinusulat sa may mga illustrations dito so mga trade ko. Ito na rin yung documentation ko. Okay? So, pwede niyo rin bisitahin yung ating website. Ito, retexon.blogspot.com. Tapos, itong screening na to, i-link ko rin doon. At ito yung ating journal. At dito tayo mag-start ng ating stock screening. Okay? So, congrats doon sa mga nakasabay dito sa stock na to. Kay International Container, talagang walang humpay yung kanyang paglipad, ha? Okay, dito tayo sa BDO. Si BDO mukhang natin 6%, ha? Medyo mataas na pero meron siyang magandang
Yung volume naman, hindi naman ganun. Tapos na rin yung dividend niya. Hindi naman nagkabuhusan. 6%. Okay, subukan na natin ilagay So, SM. Exact. Bilisan lang natin to. Dahil mahaba na itong video na to. So, goodbye. BT. Pwede. Maliit pa lang yung ano niya. Pwede. Lagyan natin yan. GFC. Malayo pa. BPI. Mataas na masyado. Mataas na masyado yung risk. Pero pwede natin ilagay dito mga 5. Okay, 5. Sige, ilagay natin yan. Meron. Ayala Land. Ano ba to? Downtrend masyado. Plus Emperador So isa to sa tinignan natin. Dito tayo muntika na enter dito. Malabo pa. Hindi natin napansin to Ganda rin ito. Mataas masyado. 12%. Galing dito. Tapos yun. Enter ka rito, meron ka na kaagad 30% IMI. Pero masyadong malalim kasi. Century. Pero napakalayo pa. Okay, pass. %. 5, 6, almost 6%. 6. Maganda. Let's see. Marami ngayon Marami tayong nasasaga pa. Nasa 27 million. Ano to? Masyadong hindi organic. Ngayon tayong nasa 27 million pa lang tayo. Seven percent. Meron siya dating successful kalma rito. Dito ko nag-enter. Meron kang 13% na risk. Grabe. Hirap i-trade. Pero malalim yung bangin. %. Walang volume. Rates pati.
average dito. RL, ano bang ano nito? RCR? Okay. Basta't may dividendo, sigurado bagsak. Maganda to. Abangan natin to. China Bank. CBS ba? Mataw CBS ah. Daming dividend. Malapit na matapos. Nasa 3 million na tayo. World. 2%. Diminishing lang yung volume, no? Sa weekly, below average pati. Lagay lang natin. Mega World. Aba, top line. Ano ba ito top line na to? Magawa ng hagdan ah. Lalim. Malalim ang bangin, my friend. Tapos below 1 million na. Alter Energy. Ito pa pala isa. So yun lang yung na ano natin, mga above 1 million lang tinitira natin. So BDO merong 7 yung risk, pero pwede nating itaas dito yung risk, nasa mga 5, 4. Diyan tayo maglalagay ng cut loss. So pwede pa to. Tingnan natin to bukas. MBT, mas maganda rin si MBT. Maganda rin. BPI, so mga bangko ito ha. BPI, ganun din, no? Pwede rin natin dyan ilagay. Cut loss natin. URC, ganun din. CBC, napakaigsi ng risk. Okay, 1% lang, 1 to 2%. Meg pala yan. CBC, Meg. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stocks yung ating na filter. So let us see guys. So ang pinakamalaking volume ay CBDO. So si MBT,
BPI, URC, CBC, MEG. Okay, yun. Thank you. Bye.